Magandang hapon po. Ngayong marami pa ring nakabakasyon at bumabiyahe, doble ingat po lalo't kabi-kabila ang naitatalang disgrasya. Unahin po natin sa Bacolod City kung saan isang kotse ang nanagasa sa isang prosesyon. 3 ang patay sa insidente. Ang dayuhang suspect na tagkapang tumakas na pag-alamang nakainom. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Dumanak ang dugo sa kalsadang ito kagabi sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Ang prosesyon kasi para sa Biyernes Santo, nauwi sa Kalbaryo at magluluksa ng isang private vehicle ang nakaksidente at nakasagasa ng mga tao. Dumating ang mga ambulansya para tulungan ang mga naaksidente, pero 3 ang nasawi. Isa sa kanila si Jonel Solano na nagmamaneho ng tricycle na sumusunod sa prosesyon. Ito ang unang nabangga ng pribadong sasakyan. Naghihinagpis ang anak niyang si Jonilyn Solano. Taga niya mga pataga na po. Madamo-damo sa kabuhay ang ginano niya. Nasawi rin ang 2 sakay ng tricycle na sina Gelvin Tanique at minor de edad na si Daina Pluhinog. Habang di bababa sa 13 ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Ayon sa Bacolod City Police, ang driver ng nakadisgrasyang kotse ay 36 anyos na Indian national. 4 pang Indian nationals din ang sakay nito. Batay sa investigasyon ng pulisya, matulid ang sasakyan ng nakasalubong nito ang tricycle na nakasunod sa prosesyon. Nabangga rin maging isang police vehicle sa prosesyon. Based on the kung anong ebidensya dito sa my crime scene, it would seem nga wala gid saya nag-apply brake because there was no skid mark. Kag ang makitaan mo lang to ang marks ang rueda ka tricycle. Ang damage ka sa lakyan would indicate nga dasig siya. Sinubukan daw tumakas ng kotse pero nadakip din kalaunan. Nakumpirma rin sa isinagawang alcohol test na positibong nakainom ang driver. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Pasensya gid ma'am, sorry lang balaman ko sa nung gusto man sila bunggo muna. Galing golpe lang mo. Ang Diocese of Bacolod nagpahatid ng pakikiramay sa mga naulila at kaanak ng mga nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Isa pang disgrasya sa Iloilo naman, halos 4 na po ang sugatan ng maaksidente isang jeep sa umano'y overloaded at patungo sa isang resort. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa halip na magtampisaw sa beach, sa ospital na uwi ang mga sakay ng isang pribadong jeep matapos itong tumagilid sa barangay Maninila, Miagao, Iloilo, bandang alas 8 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Garap ta, may mga pasyente to sa gilid, diri sa gilid. Bisan diin lang, tapos may duwadi nga nagabatang sa garap ta, mga dala nila. Batay sa investigasyon ng Miagao Police, papunta sa isang beach resort sa bayan ng San Joaquin ang nasa halos 60 sakay ng jeep. Pero hindi umano na kontrol ng driver ang manibela habang nasa kurbada at pababang bahagi ng highway hanggang sa ito'y naaksidente. Loss control lang subong nga kundi nga initial kundi nga paglantaw kag pag-interview is loss control and maybe inexperienced. 38 tao ang sugatan sa disgrasya. 19 sa kanila ay mga minor de edad. Agad silang dinala sa ospital sa bayan ng Gimbal at sa Rural Health Center ng Miagao. May isa namang inirefer sa isang pagamutan sa Iloilo City dahil sa tinamong fracture sa binti. Kasama rin sa mga ginamot sa ospital ang driver. Ayon sa pulisya, overloaded ang jeep. Ang isa nga sa mga nasugatang pasahero sa bubong na nakapwesto. Naginakaptan sa bawat, doon natabagtagan. Pagtabag ko na kamang, kabi ko na ubatkan ko na tumad ko jagli. Nasa police custody na ang jeep at ang driver na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pang makuna ng panig ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Balik tayo sa Metro Manila na sunog ang isang pabrika ng plastic sa Valenzuela City. Nasa mahigit 800 bombero at volunteer ang nagtulong-tulong para umagapay sa mga apektadong residente. Nakatutok si Salima Refran. Ganito kalaki ang naglalagablab na apoy at napakakapal nitong usok nang masunog ang isang malaking pabrika ng plastic sa barangay Viente Reales sa Valenzuela. Pasado alas 5 ng hapon nang unang naiulat sa Valenzuela Central Fire Station ang sunog.
Mabilis na umakyat ang alarma hanggang sa ideklarang Task Force Alpha pasado alas 7 ng gabi. Halos abutin na ng apoy ang mga katabing bahay. Maliit lang po na usok yon mula doon sa dulo. Tapos ayun po, bigla na lang po lumagaglab eh. Ang bilis ng sunog, talagang kumalat na po bigla dito. Rumesponde na rin ang mga pamatay sunog ng mga karatig lugar. Dala ang kanilang chemical fire trucks. Isang residente ang nakuna naming inililikas. Buong tapang na sinagupa ng mga bumbero at fire volunteers ang apoy. Kahit walang tulog at walang pahinga, walang tigil sila sa pag-apula sa apoy. Pero ang sunog, nagpatuloy sa magdamag. Mag-alas 2 ng madaling araw pero malaki at malakas pa rin ang apoy dito nga sa sunog sa paggawaan ng plastic dito sa Valenzuela City. Nagsimula ang apoy alas 5 ng hapon. Ibig sabihin magwawalong oras nang inaapula ng mga bumbero ang sunog na ito. Ang binabantayan ngayon ng mga otoridad ay wag nang kumalat ang apoy na yan sa mga kabahayan. Ang bahay ni Jem nasa harapan lang ng nasusunog na pabrika. Hindi po kami talaga nakakapagpahinga kasi syempre kanina pa po yung yung apoy. Mismong sa pinakalikod na po namin, inabot na nga po yung pati yung yero namin, pati yung pader namin, inabot na talaga doon sa sunog. Pagputok ng liwanag, nasusunog pa rin ang compound. Mas kita na ang dinulot nitong pinsala. Parang mga basura nila. Pag nakita mo plastic na yan, naisip mo talaga na delikado pag masunog. Gumamit na ng mga backhoe ang lokal na pamahalaan para mahakot ang ibang debris at hindi na masunog muli. Mahigit 800 mga bumbero, volunteers, rescue personnel at social workers ang nagtulong-tulong para umalalay sa mga maaapektuhang residente. Nagbukas ng evacuation center sa Paltok Elementary School pero wala namang lumikas. Ayon sa Valenzuela Central Fire Station, walang nasugatan o nasawi sa sunog. Pasado alas 8 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Halos 24 oras nang inaapulang apoy sa nasunog na pabrika ng plastic sa Valenzuela. Nag-aalala naman ang mga residente sa masamang epekto ng usok lalo't plastic ang natupok. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 pa ng hapon ng Biyernes Santo, nagsimula ang apoy sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa mga naipong retasong plastic na gamit sa mga packaging sa gilid ng main warehouse ng industrial compound. Dahil sa matinding init at malakas na hangin, kumalat ang apoy hanggang nadamay ang loob ng warehouse. Ang initial tawag po talaga sa atin is rubbish fire ng mga residente. Sa sobrang init po, tuyong-tuyo na po lahat yung basura. Ang bilis pong kumalat Pasado alas 8 ng umaga kanina, idineklarang fire under control ang sunog na umabot sa Task Force Alpha kung saan mahigit 20 fire trucks ang kailangang rumisponde. Pero dahil plastic ang nasusunog, kailangang bantayan ang fire site at bombahin ng tubig para hindi na sumiklab ulit ang apoy. Kinabukasan, patuloy ang paglabas ng maitim at makapal na usok mula sa natupok na pabrika. Gumamit pa ang Bureau of Fire Protection o BFP ng backhoe para halukayin ang nasusunog na plastic para maabot ng tubig ang baga ng apoy. Bagaman walang nasaktan o tinama ang mga bahay sa paligid, nangangamba ang mga residente sa masamang epekto ng usok. May mga chemicals daw kayo dyan, baka delikado. So, nagmamas lang kami. Natatakot din naman kami sa health namin. Baka mamaya may dala nga siyang effect yung usok. Payo ng BFP sa mga apektadong residente, isara muna ang mga bintana at huwag nang lumabas ng bahay para di maabot ng usok. Hanggat maaari, iwasan po natin yung mga usok kasi medyo delikado po talaga sa baga pag nalanghap po natin. Suggest ko na lang siguro, magtago na lang sa bahay yung mga tao para hindi masyadong malanghap yung usok. Magmask po tayo, sir. Malaking po tulong rin yun. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagdagsa sa mga pasyalan ng mga turistang sinusulit ang long weekend. Sa norte, hindi lang Baguio ang dinarayo, pati La Trinidad sa Benguet na sikat sa mga strawberry at sariwang gulay. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav.
Ivan, bumuhos ang malakas na ulan dito sa Baguio City bandang alas 5 ng hapon kaya mas malamig ngayong gabi kumpara dun sa mga naunang araw ngayong Holy Week. Pero bago nga niyan ay marami ang dumayo sa La Trinidad para sa strawberry picking. Sikat na side trip mula sa Baguio City ang La Trinidad Benguet. Kalahating oras lang ang biyahe kaya maraming bumisita rito kanina. Sa entrance pa lang, pila na ang nagpapalitrato sa higanting strawberry. Tanaw rin ang Valleywood sign mula sa farm na inspired ng Hollywood sign sa Amerika. Pero ang dinarayo talaga rito, ang strawberry picking. 700 pesos ang bayad kada grupo ng 5. Ang grupong ito galing pang South Cotabato. Kamusta yung strawberry picking ninyo? Okay lang po. Oo. Medyo mainit lang. Masaya. Masaya. First time. Enjoy nyo naman kahit medyo matirik ang araw. Yes po, medyo mainit lang pero okay lang naman. Enjoy. Oo. Nakain nyo na nga po eh. Maraming farm kung saan pwede mag-strawberry picking. Pero sa rami ng tao kanina, may pila para makapasok ka. Gusto daw po kasi mamitas po ng mga bata. Oo. Tsaka ano po, kahit po tanghali na hindi naman po mainit, saya naman po. Gustong-gusto po nila dito kasi malamig daw po. Pwede rin isama ang fur babies nyo rito. Kung ayaw nyo naman mamitas, pwedeng bumili na lang ng strawberries. 100 ito per pack pero pwede patawaran. Makakabili rin ng iba't ibang pasalubong at Benguet delicacy sa mga tindahan sa labas. Pero kuwento ng sorbeterong si Darwin, mas konti ang turista ngayong taon. Ngayong taon na to ma'am, medyo mahina kasi sumabay yung election kasi. Sa mga nakaraang taon, Lunes Santo pa lang, hindi na mahulugan ng karayong to. Kamusta benta mo, kuya? Sakto lang naman, pero hindi to tulad ng dati na pumapaldo kami pag. May mga umiikot naman na pulis at K9 sa Strawberry Farm para mapanatili ang seguridad. Pagkagaling ng Strawberry Farm, maraming dumadaan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Gaya nila Gina na bulto-bulto ang ipinamiling gulay. Nagbakasyon po kami dito na 3 days. Kasi pauwi na po kami. Mas maano dito mamili eh. Marami. Mas fresh siya. Ngayong Holy Week, karamihan daw ng namimili ay mga turista. Mga leafy vegetables, medyo mataas ngayon. Ano mamang mura ngayon? Medyo mura ngayon patatas. Oo, mga pwedeng ma-stock. Kailan mo kaya pupuntahan sa ng mga turista? Maybe after holidays. Kasi magkukuha sila ng gulay pa uwi ng Manila. Nasa kalahati raw ang bentahan ng gulay rito kumpara sa Metro Manila. Meron ding discount kapag bulto ang binili. Ivan, nasa light to moderate pa rin ang daloy ng trapiko dito sa syudad pero may mahabang traffic na ngayon sa Cannon Road sa mga pababa naman galing Baguio. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Dahil tapos na ang Biyernes Santo, pwede na ulit ang mga beach party at malalakas na tugtugan sa Boracay. Kaya bago natapos ang long weekend, sinusulit ng motorista ang last-minute na sayaw at tampisaw. Nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John? Pia, buhay na buhay ulit ang nightlife dito sa isa ng Boracay matapos sa isang araw na pagbabawal ng mga parties at may ingay na music alinsunod sa Memorandum Order ng Malay LGU. Pero ilang mga turista ay pinili pa rin na mag-relax sa mga payapang lugar sa isla. Maliban sa beachfront area ng Station 1, 2 at 3 sa Boracay, patok din sa mga turista ang malaparaisong Puka Beach. Maraming pinipiling dito mag-enjoy kasamang pamilya dahil mas payapa at tahimik ang lugar. We choose Puka Beach kasi nakita namin mas more relaxing siya, mas more chillin, which is yun talaga yung mga hinahanap namin. Malinis daw yung mga area dito at saka very refreshing. Sina June, maliban sa pamilya, isinama rin ang kanilang fur babies. Hindi crowded at makakapag-banding ng gusto yung pamilya. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang water activities. At ano pa ba ang pinakapatok kaya't dinarayo ang Boracay? Siyempre ang malapulbos na white sand at napakalinis at linaw na dagat. Mag-relax, kahit gumastos ka, at least nakasama mo yung pamilya mo, na-enjoy mo pa yung nature. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, pinayagan na ang party sa isla. Gayon din ang pagpapatugtog ng malakas. Kaya naman balik sigla na sa mga bar iba pang establishmento. Ayon sa Malay Police, zero incident o walang mga nai-record ng gulo o anumang paglabag sa protocols at memorandum order mula kahapon. So far din po, magaganda rin po, no record pa rin po tayo ng mga incident like mga theft or any kind of na salisi.
Pati po, wala rin po na record ng mga nalulunod kasi kung makikita nyo rin po, marami rin po nagpapatrolya na mga Coast Guard. Pia, kahit na generally peaceful ngayon dito sa isa ng Boracay, ay marami pa rin ang mga pulis ng Malay PNP na nakabantay sa mga strategic areas, lalo na sa beachfront area ng Boracay, upang mapanatili ang seguridad ng mga nagbabakasyong turista. Yan ang latest dito sa isa ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV.